Lagi ng ating tagapagsalita, ganito gawin natin. Yung mga nasa right side ko po, lipat na ho tayo dito para hindi mahirapan ang ating tagapagsalita. Kahit yung nasa side din po natin ito, kung kasya tayo dito, ito yung punuin natin, itong row muna natin to po, para hindi po tayo masyadong bungi-bungi. Hindi natin alam kung ano po yung naranasan ng iba po. I don't know kung naka-apekto yung panahon, but sige po, kahit dito lang, punuin muna natin yung lugar nito, yung gitna po natin ito. Okay? Thank you, God. Okay? Ayan. So, walang problema, kahit kasama nyo po yung cell group nyo po, So, nakikita ko yung tropang Obando na dito po. Tropang Quezon City. Nasaan yung mga Quezon City? O, di ba? Hindi ba kayo binaha? Okay? Binangonan. Parang may nakita rin akong taga Binangonan. O, Binangonan pa yan, ha? Binangonan pa yan, okay? Ayan, sige po. Punuin na natin. Malapit na tayo mag-class picture taking. Okay? Thank you, God. Thank you, Lord. So, yung karamihan po sa atin, sa mga outreach natin, talaga ngayon nagsimula at hanggang Biyernes. Pero sabi ko po sa inyo, feel free na kahit sa mga bahay-bahay, ganapin natin yung ating mid-year prayer and fasting. Usually 3 days lang po talaga ito. Pero nung Monday, pray tayo ng primary. Nung Tuesday, andun po tayo sa GTC with Tatay Rapi. Si Pastor Reggie naman ang nagsalita and grabeng nakakayanig. Ang tagapagsalita natin, I believe, nakita nyo sa Cuneta Astrodome. Tama? Nung GTC gathering natin, hindi nyo malilimutan yan. Buhay na buhay ang Cuneta. Si Pastor Serge na ating tagapagsalita po ngayon, isa po talaga sa grabe nating hinahangaan at ginagalang pagdating po talaga sa paglilingkod sa Panginoon, sa endurance, sa resiliency, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. By the way, kasama rin po natin si Pastor Aida po, na kanyang may bahay. Pastor Aida, kaway naman ako diyan, Isa lang po yung nila, Isa lang po yung anak nila, si Charm. Tama ba, Pastor Serge? Sa Paranaque po kayo umuwi? Okay, pero mas kilala ko po sila sa tropang Taguig. Sila po yung mga key leaders sa Taguig doon sa lugar ni Senator Cayetano. Imagine that, sila yung po yung para mga leaders sa Taguig. Ang tawag nila doon parang elder of the city or apostle of the city. So mga kapatid, imagine kapag meron sa isang lugar na mga lingkod ng Panginoon at ginagamit ng Diyos, masdan nyo ano ang pwedeng mangyari sa isang lugar. Kaya nga yung team natin talaga na Love Where You Live, inilalagay natin ngayon sa ating puso. Saan ka man inilagay ng Diyos, sana mahalin mo yung lugar na pinagdalan siya o sa atin ng ating Panginoon. Okay? Multimedia, pakiayos nga natin yung HDMI nito para pag nagsimula si Pastor Serge, ayos, medyo kumukutitap, So, lang po natin ito, okay? Ayan, para pag may monitor si Pastor Serge, mas ayos po natin ito, okay? So, sino po rito handa na makinig ng salita ng ating Panginoon? Okay? So, get ready ang puso natin, i-connect natin sa ating Panginoon at buong pusong tanggapin ang kanyang mga salita. Habang tayo po naghahanap ng sino yung pwedeng, minsan lang natin ginawa ito na one gathering lang po, siya po agad talaga yung pinaisip sa atin ng Panginoon para po maging tagapagsalita po natin. So kung ano man yung mga mapupulot natin, hindi lang yung salita ng Diyos, even yung mga karanasan na ipinaranas sa atin ng Panginoon. James, anak, can I ask you yung pulpit natin, pakilagay na dito para dire-diretso na tayo. So, buong puso nating pakinggan, Mga kapatid, sige, tayo tayong lahat as we honor Pastor Serge Damias, palakpakan natin, lingkod ng Panginoon, the man of God, na nais ng Diyos, na siyang maging tagapagsalita po natin. Pastor Serge, thank you so much po for accepting, kahit short period lang, na invitation. God bless you po. Praise God. Okay po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Yan, praise God. Thank you so much din, Pastor Loy. Praise the Lord at sa bawat isang nandito, praise God. Isa pong kagalakan na makasama po kayo ngayon. Let's pray po. Father, we thank you, Lord God, yung presence mo sa aming kalagitnaan. Meron kaming assurance noon, Lord, dahil sinabi mo sa iyong salita,
Dalawa, tatlo, Panginoon, nasa kalagitnaan ka. Thank you, Lord, sa presensya mo. Sa oras na ito, Lord God, katagpuin mo po ang bawat isa. At bawat salita mo na aming mapag-aaralan, O God, ay magiging kalakasan, pagpapala para magawa namin lalo yung pinagagawa mo po sa aming buhay. Lord, ang banal na Espiritu ang siyang kumilos ngayon sa bawat puso ng bawat isang nandito, Panginoon, at kami po ay lumakas. At Lord God, maging pagpapala rin sa iba. Thank you for your anointing, O God. You must increase and I must decrease. Father, we thank you. We bless you in Jesus' mighty name. Everybody say, praise God. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan, glory to the living God. Isang kagalakan po na nandito sa inyong harapan ngayong gabing ito. Yan, glory to God. Hallelujah. Alam niyo po, ako po ay napagpala. Napagpala po ako pagdating pa lang namin, nakausap ko si Pastor Loy, ay pinagpala na po ako sa sharing niya. At ako po ay talagang kaming mag-asawa ay blessed na blessed. At nahahamon, praise God, sa mga pinagagawa ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isang nandito. Amen? Kaya nga mahalaga po na kung saan, hallelujah, ay anuman ang daanan, pero praise God, pangit man ang daan, pero makakarating ka sa iyong pupuntahan. Praise the Lord. Amen. Ang aking pong topic ay, andito po, andito yung wife ko, yan. Binigay ko sa wife ko, siya ang taga, kasi andito lang ako, sabi ko, yan. Praise God. Ikaw na lang taga-pindot, yan. Yan ang pong, kaya ko siya isinama para siyang taga. Hindi po. Praise God. About understanding the importance of united prayer. Praise God. Yan. Nakita niyo po ba? Yan. Understanding the importance of united prayer. Why understand? Hindi mo bibigyan ng importansya pag hindi mo naintindihan. Pero pag naintindihan mo, bibigyan mo ng importansya. Right? Praise God. Why united prayer? Mas marami ang nananalangin, mas makapangyarihan, mas matindi ang mangyayari. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Icebreaker lang. Alam niyo po ba ang meaning ng marites? Alam niyo po ba ang meaning ng marites? Yan. Marites means, ito po, major in arts, releasing information, transcript, and editing system. Praise. Yan po ang meaning ng marites. Saan major? Major in arts, releasing information, transcript, and editing system. Magaling mag-edit ang marites, ha? Di ba? Magaling, di ba? Amen? Praise God. Magaling yan. Magaling mag-inform. Pero ine-edit po niya. Kaya nga, malambing ang marites. Sweet ang marites. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi lahat ng sweet, totoo. Ang candy, sweet, pero ang balot, plastic. Pwede po, pwede lang. Ano lang po tayo. Yan, icebreaker lang natin. Gusto ko lang pong buhay ang bawat isa. Yan, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ang topic natin, hindi po marites. About united prayer. Sabi ni Billy Graham, to get nations back on their feet, we must first get down on our knees. Definitely, all of us, gusto po natin na ang bansa natin may nangyayari. Gusto po natin na ang bansa po natin ay umangat. Gusto po natin na kung saan, sinasabi noon pa man din, early 80s, 90s, na this nation will be a launching pad of the gospel. Praise God. Hallelujah. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng iba't ibang bansa, maraming mga OFW pero dapat with a purpose. Praise the Lord. Kaya nga, paano nangyari yon? Kailangan na get down on our knees. Mahalaga po na kung saan magpakumbaba. Sabi ko, ang yumuko at magpakumbaba ay hindi kahinaan. Ang bumaba, ang yumuko ay hindi kahinaan. Pag hindi ka yumuko, pwede kang tamaan. Ayan na ang bala, hindi ka pa yuyuko. Kaya mahalaga na marunong magpakumbaba. Amen? Praise God. Lahat po tayo ay nakaranas ng iba't ibang mga sitwasyon sa buhay.
Sino po rito ang nakaranas na ng mga problema sa buhay? Taas ang kamay. Praise God. Sa mga hindi nagtaas ng kamay, ako po ay saludo sa inyo. Praise God. Na hindi pala kayo nakakaranas ng mga problema sa buhay. Praise God. Hallelujah. Saludo po ako sa inyo na hindi nakakaranas ng praise God. Kasi ang alam ko po, kung wala kang problema, ikaw ang problema. Hindi ko nang sinasabing yung hindi nagtaas ng kamay, ha? Praise God. Pero lahat po, para sa akin, ako'y naniniwala na kung saan na yun. Pag normal, nakakaranas ng mga problema. Tama po ba yun? May mga bagay, may mga laban talaga sa buhay. Praise God. Yung iba nga, tinubuan lang ng isang tagyawat, pinroblema na. Di ba? Iba't ibang klase yan. Ako nga, sinasabi ko nga kay Pastor Loy, ako po, wala po sa lahi namin ang HIV. Hair is vanishing. Alam niyo yan, di ba? Praise God. Wala po. Ang lolo ko po ay namatay 107. Hindi po siya nakalbo. Hindi po siya nakalbo. Praise God. Ang mga kapatid niya po ay umabot ng 100. Hindi po siya nakalbo. Malaki daw po ang tenga, kaya mahaba ang buhay. Kaya tingnan mo yung katabi mo, malaki ba tenga niyan? Hindi. Praise the Lord. Glory to God. Pero ako po yung nagpastor. Hindi naman po ako nakalbo. Puti lang po yan, kaya hindi nyo nakikita. Nagbawas lang. Pero, praise God, kahit na may problema, ibang usapan yung may problema na lumalaban pa. At hindi sumusuko. Parang si Pedro, sabi sa kanya, Pedro, sabi ni Pedro, sumuko na kayo, napapaligiran kita. Yan ang laban. Sumuko na kayo, napapaligiran kita. O wag nyo na pong intindihin yun. Sinabi ko, kalimutan nyo na lang po yun. Kalimutan nyo na lang. What if, kung ang situation mo ay ganito? Pindot. Yan. Mali. Yan. Sige pa. Mali. Yan. Mali. Yan. Isa pa. Yun. Oh, sumobra. Hindi, pindot pa. Yan. Yan. Oh, sumobra naman. Sumobra naman. What if your situation is like this? How will you rise to the challenge? Paano ka mag-response? Ako po ang training ko ay sa Pierre. Natuto ko sa Pierre, lumakas ang loob, medyo tumapang. Kasi natutunan ko po, may pag-overtime po namin, 2:00 ng madaling araw, 1:00, dyan sa Delpan, MIP. Nakapagtrabaho po ako sa Pierre, sa customs. Doon po kasi mas makapal, mas matibay. Mas makapal, mas matibay. May problema, may kita. Hanap mo problema. Kasi pag may problema, may kita. Bakit? May aayusin ka. Problem solver ka dapat. 3:00 ng madaling araw, andyan sa Delpan, nasubukan ko po. Alam niyo po, hawak ko lang envelope. Tapos, plastic envelope yan, pero may yung envelope na brown, syempre, tapos nasa plastic niyan. Ndala, pera, Delpan, 2:00, 1:00 ng madaling araw. Lakas lang ng loob, ginagawa ko, kukwentuhan ko yung PPA police, at saka yung mga pulis doon, kukwentuhan. Sa ilalim ng tulay ng Delpan, kasi nantay ko yung truck ko. Ganyan, kukwentuhan ko lang. Akala ng mga tambay doon, mga kabarkada ko. Kasi nakikipagtawanan ako, papatawanin ko sila. Akala barkada. Walang style lang yun . Pero nasubukan ko po doon na kung saan kailangan mong tumapang. Harapin yung dapat harapin para malutas yung dapat lutasin. Praise God. Nadala ko po yun. Minsan naman, sumobra lang ang tapang ko. Praise God. Kasi mahalaga na harapin mo yung dapat mong harapin. Ano yung sinasabi kong situation? Ito po, magbabasa tayo ng Bible. Sa Acts chapter 12, verse 1. Mali. Mali. Yan. Acts chapter 12, verse 1. Sabi do, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Ibang usapan to. No? Ang nagplano ng persecution, matindi, hari. At ano ang kanyang intensyon? I-persecute. Sino? Yung mga nasa loob ng church. Sino
ang nagplano niyan? Hari. Sino ang persecutor mo? Meron ba? May mga tao ba na kung saan ay it seems wala nang ibang tinitignan kundi ikaw? Eto hari, ipe-persecute. Sino? In church. Anong ginawa niya? Verse 2. He had James, the brother of John. Simple lang ang persecution na ginawa. Anong ginawa? Put to death with the sword. Di ba simple lang? Konting aray lang yun. Kasi total naman, patay na kagad eh. Pero matindi. Ang nasaktan ng husto ay hindi yung pinatay. Kasi hindi na niya naramdaman nung patay na eh. Yung nakakita. Yung nakakita. Tama? May mga ganyang laban. Nasubukan niyo na ba yun? Hindi mo problema pero mas namroblema ka. Tama? Di ba? Hindi mo problema pero mas pinroblema mo eh. Kasi sila, matindi yun. Yung kay James, pambihira. Pinugutan ba naman ng ulo? Pinatay ba naman eh? Oh, pinatay ba naman eh? Ano nangyari? Verse 3. When he saw that this met with approval among the Jews, pambihira, yung ganong situation, nakita niya sa mga Hudyo, natuwa pa. May mga tao talagang ganyan, na pag nahihirapan katuwan-tuwa sila, anong tawag doon? Sadista. Di ba? Ang inaantay nila, minsan yung pagbagsak mo. May mga ganyan. Eto, natuwa ang mga Hudyo. At sabi niya, he proceeded to seize Peter also. Kaya sa katuwaan, anong sinunod? Sinundan. Nagkaroon ng president. Sino? Si Peter naman. Ang kanyang pinahuli. At kailan nangyari yan? This happened during the festival of unleavened bread. Verse 4. Verse 4 po yan. Mali lang yung yan. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded, 4 squad of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. Matindi ito. Hinuli niya, pinabantayan ng 4 na squad yan, 4 na soldier. Wala talagang kawala. Akala mo merong heinous crime na ginawa si Peter. Matindi. Anong gagawin mo pag ganyang sitwasyon? Ano ang gagawin mo? Sa totoo lang. Diba? May mga situation na it seems kala mo wala ka ng lalabasan. Akala mo wala ng solusyon. Pero lahat ng problema may solusyon. Praise God. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, anong gagawin mo pag may mga ganito kang laban? Pero hallelujah. Ako'y naniniwala dito sa praise na anumang laban, panalo kayo. Biruin nyo ang mga warrior nyo, tingnan nyo, dito ang warrior. Tingnan mo nga yung katabi mo, warrior yan. Warrior yan. Praise God. Warrior yan. Mga prayer warrior yan. Praise God. Pumapatay ng gulayat. Kaya nga sa panalangin, pambihira. Kaya nga, ang mga warrior, tulog na yung mga kasama. Siya, hindi pa. Bakit? Nagtatangs pa siya. Malakas pang tangs niya. Warrior yan. Kailangan warrior. Yan. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, yung pangyayaring yun kay Peter at kay James, isang pangyayari na mahirap kalimutan. May definitely all of us, o kung hindi man, some of us, or majority of us, ay nakaranas ng mga bagay na mahirap kalimutan. Nasubukan nyo, meron na po ba kayong experience na mahirap nyong kalimutan? At kung meron na, ano yun? Ano yung naranasan mo na mahirap mong kalimutan? Praise God. Hallelujah. May nilagay ako rito. Mahirap kalimutan to. Why? Unforgettable experience. Why? The church is under persecution. Merong 3 taong mahirap kalimutan. Bago ko pumunta doon, ang hirap kalimutan nun, yung nangyari kay James, nangyari kay Peter, mahirap kalimutan yon. Meron ko rito, 3 types of people you will never forget. Yan, praise God. Andito, number 1 ay Number 1, those who help you in difficult times. Tama po ba?
Iba, in difficult times, may taong tinutukan ka. Praise God. Hindi ka niya iniwanan. Praise God. Salamat sa pastor nyo. Napakasipag. Praise the Lord. Glory to God. Hindi ka iiwan sa panalangin. Praise God. Na kahit minsan, tinataguan mo, pero nakikita ka pa rin. Di ba? Ganyan ang mga leader, di ba? Tinataguan ka na, natatagpuan ka pa rin. Di ba? Praise the Lord. Salamat sa mga ganong klaseng tao. Praise God. At alam ko rin, yung mga nandito ngayon na mga warrior na kung saan, ay ang daming masakit iwanan, masakit na kung saan mag-invest ka ng todo, pero nung nakaranas na sila, kami nakaranas ako nakaranas ako, ilan yun eh, pinag-aral namin, hanggang college makatapos, nung nagtrabaho na, iniwan na kami. Masakit yun kung tutuusin. Pero ang laging kalakasan ko doon at nakusan, your labor in the Lord is not in vain. Praise God. Kaya nga sa mga prayer warriors na nandito, praise the Lord, your labor in the Lord is not in vain. Ibang usapan. Yung ministry mo, walang ibang nakakakita, ang nakakaalam lang ang Diyos. Ano yun? Yun yung prayer warrior. Number 2, mahirap kalimutan na tao. Ano yun? Those who left you in difficult times. Una ko nang nasabi, di ba? Una, those who help you in difficult times. Ang pangalawa, those who left you in difficult times. In difficult times, kinaliwa ka. Hindi. Mahirap kalimutan. Tama? Pero dapat lumaya ka doon. Kasi sisira ng pananampalataya yon at saka ng passion mo. Pag hindi ka nakalaya dyan, yung passion mo, papatayin niya yan. Praise God. And number 3, tingnan ito number 3. Those who put you in difficult times. Nasubukan niyo ba yun? Wala kang problema. Kinaladkad ka. Wala kang utang. Nag-garantor ka. Akala mo, ang hirap kalimutan nun, di ba? Ang hirap kalimutan. Meron akong ganyang karanasan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. May ganyan ako karanasan. At ang karanasan niya, naranasan sa mananampalataya. Ang worst noon, ang pinakamatindi doon, pastor mismo. Pastor mismo. Praise God. In regards to, wag na lang. Wag na lang. Yan. Ang tindi, no? Sakit yung mga ganun eh. Ito masakit sa kalooban. Pero yung nangyari kay James, pambira, masakit sa leeg. Pugot eh. Masakit sa at saka mayroong kalimutan doon. Ito naman, ang nangyari naman kay Peter. Biruin mo, walang kaso, nakulong. Nakulong, walang kaso. Pambihira yan. Ang sakit noon, di ba? Praise God. Kaya nga, what will you do when faced with persecution? Ang gagawin mo? Praise God. Meron ka bang mga persecutor? Nasubukan mo walang batuhin ang... Kami po, nasubukan namin kasi looban yung church namin noon, binabato yung bubong. At pagkatapos, lumantad pa yung nambabato. Nilabasan ko, sabi ko, ba't kayo nambabato? Ang iingay nyo. Sabi ko, bakit yung mga nagiinuman ang iingay, ba't hindi mo binabato? Sabi, hindi, maingay kayo. Mamihira yung gano'n. Pag gano'n pala, pag binabato ka, ipunin mo yung bato. Pag-pray mo yung bato. Hindi para ibalik sa kanya. Kikilos ang Diyos doon. Praise God. Kayong mga nambabato, huwag mong batuhin. Pag binato ka ng bato, di ba? Ang kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng, huwag mo isama ang garapon, ha? Baka mamaya isama mo yung garapon. Praise God. Are you willing to hold strong to your commitment? Even in difficult times? Yan, even in difficult times, are you willing? Yan. Praise God. Yan. Sige pa po. Yan. Sabay. Yan. Glory to God.
Alam niyo ba? Alam niyo yung kantang, I have decided to follow Jesus? Pero 80s yun eh. Praise, 80s yun. Yung, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Charismatic time. 80s po yung kapanahunan po namin yon. Ewan ko kung inabot pa ni Pastor Loy yon. Though none go with me, still I'll follow. Though none go with me, still I'll follow. Though none go with me, still I'll follow. No turning back, no turning back. Sensya na kayo, frustrated singer po ako eh. Praise God. Ito po ay kaya nagawa po yung kantang yun ay dahil po sa isang pamilya sa Northeast India na merong isang missionary pinadala ng Diyos sa Northeast India. Nangaral. Alam niyo naman po ang India, idolatrous country yan. Basta't gumalaw yan, sasambahin na. Alam niyo, nangaral doon. Sa dami ng nakarinig, isang pamilya ang nag-decide lang at nagdesisyon, nag-surrender ng buhay yung isang pamilya. Dalawa ang anak, parehong lalaki. At nung nag-preach yung missionaryong yon, ang tong pamilyang ito, yun lang nag-respond. Dahil yung iba, wala. At nung nalaman po doon nung leader na ang pamilyang to ay nagsuko ng buhay kay Jesus, tinawag ang pamilyang ito. Kinausap ang tatay. Sabi niya, hindi natin kinaugalian na ang pagkatiwalaan mo ang Jesus na yan. Bawiin mo ang iyong pananampalataya. Kung hindi, magsasaper ka. Sagot ng tatay, I have decided to follow Jesus. Pagkasabi niyang ganon, I have decided to follow Jesus, kinuha yung isang anak, binaril, patay. Totoong pangyayari to ayon sa nabasa ko. Binaril, patay. Tanong, iiwan mo ba ang iyong paniniwala, pananampalataya kay Jesus? Sagot ng tatay, I have decided to follow Jesus. Kinuha uli yung isang anak, binaril, patay. Pambira, walang paliwanag, patay. Tanong, maninindigan ka pa rin ba't manghahawakan sa faith mo kay Jesus? Sabi ng tatay, I have decided to follow Jesus. Kinuha yung misis, binaril, patay. Last call. Iwan mo ba ang faith mo? Sabi ng tatay, I have decided to follow Jesus. Binaril siya sa harapan ng maraming tao, patay. Alam niyo po, ang naging resulta po doon? Natakot ang karamihan. Pero ang karamihan kumilala kay Jesus. Bakit? Ang question nila, bakit na lang ganun katapang ang lalaking ito, ang buong pamilyang ito, that in spite of buhay ang nakataya, paninindigan pa rin. Kaya sa lugar na yon, ang daming kumilala sa Panginoong Jesus. Kaya pala nabuo yung, I have decided, the story behind that song. Grabe. To follow Jesus. How about you? Baka mamaya, konting problema lang. Iniwan ka lang ng jowa mo, saka na lang ako maglingkod. Praise God. Hello, amen? Iniwan ka lang, saka na lang ako maglilingkod. Hallelujah. Are you decided to follow Jesus? In spite of? Glory to God. Hello, amen? Kailangan po. We must be committed and consistent. Kailangan po yan. Dalawa po yun. Be committed and consistent. Not just committed, consistent ka dapat. Praise the Lord. Hallelujah. Mahalaga na mag-commit sa Panginoon at consistent. Sabi ko sa church, simple lang po yung point ko dito. 6 piece lang, pero dadaanan ko ng mabilis lang po. 6 piece. Hindi po 4 piece, kundi 6 piece. 6 piece. 6 na P yan. Number 1 P ay pagsamba.
Mix po itong ginagawa ko. Pagsamba. Ano yung number 1P? Pagsamba. Praise God. Ang number 2P ay panalangin. Ang number 3P ay pakikinig sa tinig ng Diyos. Ang number 4P ay pagbabasa. Ang number 5 ay paglilingkod. Ang number 6 ay pagbibigay. At walang nag-amin man lang ni isa mula mo number 1 hanggang number 6. Praise God. Hallelujah. Ano yung number 1? Praise God. Dapat bilang anak ng Diyos, lahat worshiper. And worship is more than a song. Amen? If you are not a worshiper, you are the worst sheep. Kaya be a worshiper. Praise God. Number 2 is what? Panalangin. What is prayer? Prayer is talking to God. It's not untalking to God. I repeat, prayer is talking to God. It's not untalking to God. Wala lang, praise God. Kalimutan nyo na. Yan, praise God. Number 3, yung pakikinig. Mahalaga po yan. Ako po ay muntik nang magbitaw sa pagpapastor noong 1994. Noong 1994. Working pastor po ako noon at that time. Sabi ko nga, nagtatrabaho ko sa Pierre. Kinorner ako ng Lord na I need to choose which is which. Trabaho o pagpapastor. Ang problema ko po noon, yung Sabado. Bakit? Linggo kinabukasan, wala pa akong ituturo. Makapag-concentrate. Pagkatapos naglalaban ang konsensya ko. Alam nyo naman po, ang kalakaran sa Pierre, matindi. Doon ako kinorner ng Panginoon. Salamat sa Diyos kasi nasama ako sa isang grupo about prophetic movement at that time na naging matindi ang dating sa akin na dumating ang time. June ako naka-attend. Pagdating ng October, binitawan ko trabaho ko. Salamat sa Panginoon. Bakit? Natutunan kong makinig sa tinig ng Diyos. Akala ko hindi na nangungusap ang Diyos. Akala ko, no? Sabi niya, ang Bible lang. Oo. Sabi ko, pero narinig ko ang tinig ng Diyos mismo. Pero hindi niya kinokontradict ang Bible, of course. Pero! Yan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Akala ko, praise God, akala ko may rapture, muntik nang may umangat, di ba? Partial rapture. Doon ang naging simula ng revival sa spiritual life ko. Glory to the living God. Iniwan ko po ang trabaho ko. Salamat sa Diyos dahil may asawa akong nakakaintindi. Siya nagtrabaho. Siya po ay, nagtatrabaho, parehas kaming working. Sa duty free po siya. Siya po ang head sa payroll sa duty free. Imagine, 2,000 plus ba ang empleyado? Yan, empleyado. Mahirap magpasweldo ng ganong karami. Ng ganong karami. Accountant po siya. Praise God. Yun, iniwan ko na kung saan. Napipersecute ako ng side ko. Hindi ka na nahiya sa asawa mo. Siya nagtatrabaho, ikaw hindi. Sabi ko, nagtatrabaho ako. Kanong sweldo mo? Yan ang mahirap sa inyo. Ang tanong nyo, nagtatrabaho. Tapos ang tinatanong nyo, sweldo. Dahil ang para sa inyo, akala nyo, ang trabaho pag may sweldo. Praise God. O sino papasweldo sa inyo? O secret, yan ang matindi. Ako, sa trabaho, merong oras o may panahon na may bonus. Kay Lord, pwedeng araw-araw may bonus. Praise God. Praise the Lord. Pwede ring isang taon, walang bonus. Praise God. Ba't walang pumalakpak doon? Yung kanina, araw-araw may bonus. Nang palakpak, ang pagdating ko, ba't pagdating doon, walang palakpak? Praise God. Pwede naman eh. Diyan po, naging key po sa akin yan, makinig. At yung mga narinig ko sa Panginoon, nangyari. Kaya nga, sabi ko, praise the Lord, hallelujah. Ako po ay mag 40 years. 40 years ngayong December as ordained minister. Glory to the living God, as ordained minister.
Glory to God. Hallelujah. Sabi ko sa bayaw ko noon, ng pastor din, huwag tayo magpo-full time. Yung bayaw kong yun, licensed custom broker po yun. Huwag tayo magpo-full time. Ayaw nating maghirap. Ayaw nating maghirap. Huwag tayo magpo-full time. Kaya siya naging struggle tuloy. Ako nag-full time na siya naging struggle. Pero ngayon, wala na siyang magagawa kasi mag-80 na eh. Talagang binitawan na yung business na yon. Praise God. Pero kailanman hindi ko pinagsisihan yung desisyon. I have decided to follow Jesus. Dapat ang mga warriors, mayroong ganong desisyon that I have decided to follow Jesus no matter what. Amen? Sa 6 na to, dapat establish yung 1 to 4 para magawa mo yung 5 and 6. Pag yung 1 to 4 hindi established, affected yung 5 and 6. Affected yan. Praise God. Kaya establish dapat yan 1 to 4. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Nung kapanahunan po namin, early 80s po ito, hindi issue ang allowance para maglingkod. Praise God. Maraming beses na kung saan magmi-ministry ka, walang love gift. Walang love gift. Buti na lang, yung bayaw ko, yung asawa niya, ate ko, may business license, may custom brokerage sila, siyang sumusuporta sa akin. Pero kaya naman siya sumusuporta, si Lord ang nagsabi. Siyang sumusuporta. Praise God. Hallelujah. Walang issue ang pera. May pera o wala. Tuloy. Meron akong mga kasamahan na kung saan noon, walang pamasahe para lang makapunta sa kanyang Bible study, maglalakad. I have decided to follow Jesus. Pero this was 80s. Praise God. Hello, amen? Ang kailangan po, yung 1 to 4, establish yan. Yung 5 and 6, hallelujah. Ibang usapan yan. Glory to God. Palakpakan mo nga si Lord. Malakas na palakpak. With a shout, hallelujah! Kaya nga, commitment is so important. But the thing is, merong kasunod, may kakambal ang commitment. Commitment and consistent. Sabi nga, remember, meron po rito, may nilagay ako rito, yan, pakiano lang po, yan. Commitment. Without commitment, you will never start. Without consistency, you will never finish. So it's so important, commitment and consistency. Praise the Lord. Kasi may mga pagkakataon na dumarating ang praise God. But the thing is, anong dapat manaig? Ano ang dapat mangibabaw? Praise God. Hello, amen? Kaya, hallelujah. Sa pangyayari, balikan natin. Total naman, nagmarites na ako. Marites natin buhay ni Peter. Balikan natin. Hinuli. Kinulong. Sa ganong sitwasyon, persecuted. Ano ang nangyari? Ano ang ginawa sa ganong sitwasyon? Kasi next in line siya kay James eh. Ipa-public trial, next in line siya, pwedeng nakataya ang buhay. Pero anong nangyari? Verse 5. Peter was kept in prison, but the church was what? Earnestly praying to God for him. Pambihira. Hallelujah. Medyo nakasingit ang kalaban kay James, pero pagdating kay Peter, kumilos ang church. May ginawa ang church. Na yung ginawa ng church na yun ay ginagawa ng Praise Church. Praise God. I heard, bahay-bahay ngayon ha. Praise the Lord. Pamilya-pamilya, kami may ginagawa. Sa buong Taguig, may ginagawa po, yung family altar. Gabi-gabi po yan. Gabi-gabi. Tapos may GC. Nagsasubmit sa GC kung done praying, family altar. Gabi-gabi po yan. Praise God. At ang ginagawa ng Panginoon sa Taguig, praise God, hallelujah, ang mga recollection ng elementary, ng high school, at ng senior high, ang recollection ang gumagawa mga pastor.
Praise the Lord. Glory to the living God. Palakpakan nga natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya mag-start kami ngayong August. Yan, ngayong August. Itinitrain yung mga facilitator. Praise the Lord. Glory to God. Gabi-gabi ang family altar. Hallelujah. Eto, nangyari The church was earnestly praying to God. At pag oras na bawat isa, dalawa nga lang magkaisa rito, matindi na mangyayari. May imagine, binangonan. May binangonan ba, Pastor? Pwede bang taas ang kamay ng mga taga-binangonan? Biruin mo, grabe yan. May sakripisyo yan. Bumangon yan, kaya nga binangonan eh. Praise God, matindi yan. At hindi biro, malakas ang ulan. Hindi biro yan. Hindi yan biro. Malakas ang... Kahapon kami, sa Paranaque, lubog. Lubog. Yung shuttle na sinakyan ng anak namin, pauwi galing ng bahay, ay hindi dumaan ng main road ng Dr. A. Santos kasi grabe ang traffic. Pumasok, may sticker siya sa BF, pumasok. Pero mas lalong na traffic kasi baha doon sa May Lopez. Malapit po kami sa Lopez Village. Walang makadaan. Sinundo namin doon, wala siyang nakapayong lang kami. Pinarada ko yung sasakyan namin doon sa isang kasi wala nang andaran eh. Masyadong baha, malalim. Malalim. Hanggang dito eh. Yung baha eh. Pambihira. Praise God. Hindi biro tong panahon pero may bumangon, taga-binangonan. Praise the Lord. Ibang usapan yun Ibang usapan. Mga taga-Caloocan. Taas ang kamay ng mga taga-Caloocan. Mas konti ang Caloocan, mas marami ang binangonan. Kasi bumangon eh. Praise God. Taga Quezon City. Quezon City. Praise God. Taga Manila. Manila. Praise God. Yung iba, taga saan kayo? Hindi ko na alam eh. Santa Cruz, Manila pa rin. Santa Cruz, Manila pa rin. Praise God. Ibang usapan to. Kasi imagine, iba-ibang lugar, andito ang mga intercessors, andito ang mga warriors. Tingnan nyo, ang church nag-pray, earnestly praying. Ano kayang mangyayari? Praise the Lord. Amen? The power of united prayer is the greatest solution to persecution. Kaya pag may nagpe-persecute, pag-pray mo, huwag mo namang pag-pray na, Lord, kunin mo na siya. Huwag. Praise God. Ang persecute, nagpapacute, perse. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Anong respond ng church? Ang respond ng church is not legal action. Hindi legal action ang respond ng church. Spiritual ang response ng church. Kaya, much powerful and effective. Why? Kung dinaan nila sa legal yung ginawa kay James at saka kay Peter, tagal. Hindi dimandahan eh. Matagal. Idadaan sa proseso. Matagal. Saan nila dinaan? The church was earnestly praying. Praise God. The church, I repeat, is earnestly praying. Hindi legal action ginawa, kundi prayer ang nangyari. So, anong nangyari? Ang plano ng Herod ay ito. Yan. Praise God. Ito na po. Nandito na ako sa what happened. Yan. Praise God. Ang plano ni Herod ay, ito ang plano ni Herod. Yan. Tagalog naman tayo. Acts 12:6. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng dalawang kawal. Praise God. Ng dalawang kawal, nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan kinabukasan. Yan ang plano ni Herod. Pero anuman pala ang plano ng kaaway, pag ang church nagkaisa, earnestly praying, makikialam ang Diyos na ito. Kaya mga kapatid, hallelujah, pag oras na ito, hindi po ito naapektuhan. Earnestly praying yung nandito. Powerful po ito. Makikialam ang Diyos sa inyo. Amen? Amen. Pero, anong nangyari?
after the church prayed. Praise God. Kaya nga, isinishare ko po ito para maingganyo ang bawat isa, ma-encourage ang bawat isa na hindi pala nababaliwala ang united prayer. Meron pala itong mangyayari. May mga sharing ako sa inyo mamaya. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko nga, ang season po ngayon is season of supernatural. Why supernatural? Unusual, uncommon, extraordinary. Ano ang ibig sabihin? Parang hindi mangyayari pero nangyari. Just like yung nangyari dito. Ang plano ng Herod, iharap, public trial kay Peter. Pero nabaliktad. Bakit? Nag-pray ang church. Verse 7. Tinagalog ko po ito, verse 7. Bakit? May gusto akong tingnan dyan at bigyan ng dinig. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon. Number 1, na magagawa ng united prayer. Bigla na lang makikialam ang Diyos. Darating siya. Kaya nakalagay niyo, walang ano-ano'y ang isang anghel ng Panginoon. Medyo nagbo-blurred pa kaya ako nagdito eh. Yan. Walang ano-ano'y biglang lumitaw ang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Gandang pangyayari. Wala pang nangyayari, pero blessed na, lumakas na. Biruin mo, sa ating kalagitnaan, biglang nagliwanag. Parang kanina, nagsimula tayo, tapos biglang nagliwanag. May anghel na dumating. Praise the Lord. Amen? Nagliwanag. At anong ginawa ng anghel? Praise God. Kasi pag dumating ang presensya ng Diyos at nagutos siya ng anghel, hindi po pwedeng walang mangyari. Kaya nga, God is moving. Praise God. Hello, amen? Walang ano daw, ay dumating ang anghel. Nagliwanag ang bilangguan na to. Anong ginawa ng anghel? Anong ginawa? Nakikita niyo po ba yan? Ayan, malaki naman pala dyan eh. O, anong ginawa ng anghel? May ginawa ang anghel eh. Ano yun? Ano? Paano ba ang tapik? Malayo ako eh. Pag malapit lang ako, saan nagagawin ko eh. Paano kaya ang tapik? Ang sabi, tinapik niya at tinapik at ano? Tinapik at ano? Ang tanong ko dyan eh. Bakit tinapik na, kailangan pang gisingin? Ang tanong ko yun eh, tinapik na, pero ginising pa. Sabi niyo bakit? Sa pa? May mga taong hindi nagigising sa tapik lang. Lalo na kung ang tapik ganito lang, minsan ang tapik. Mas maganda siguro yung praise the Lord. Tinapik, tapos ginising. Ang tapik, ganito, hindi nagising. Kaya nung ginising, ganito. Nasubukan nyo ng manggising ng tulog? Hirap ano? Lalo na gisingin yung gising. Pinakamahirap yun. Praise. Pinakamahirap sharean, yung gising. Yung may nalaman na sa Bible, tapos biglang iniwan, nag-backslide, ang hirap sharean yun. May nakaharap akong ganyan, bagong-bago akong mananampalataya. Sinisharean ko sa kanya eh. Sabi sa akin, tawag sa akin, ay nako seryo. Matagal ka na. Ay, bago ka lang. Ako matagal na. Nagkakasal na ako. In short, pastor to. Pero, tapos nakikipagbubugan. Sa Roosevelt yun. Pambihira. Sinasangga yung ano. Gagamit siya ng bersikulo. Pero baliwala naman sa kanya. Mahirap gisingin ang gising. Pero eto, ang anghel dumating sa bilangguan, tinapik at ginising si Peter. Maganda ngayon, ang gagawin nyo, praise God, bawat pamilya, magtapikan at manggising, kailangan kasama ka sa prayer warrior. United prayer, kailangan kasama ka. Kaya nga sabi ko, yung 4 na piece, pagsamba, panalangin, pakikinig sa tinig ng Diyos, pagbabasa, kailangan establish to. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, yun, tinapik niya, tapos ginising siya. Tapos sinabihan siya ng anghel. Anong sabi ng anghel? Kita nyo? Anong sabi niya? Pakilakas. Anong sabi? Ano yung unang word? Praise the Lord. Hey, tinapik at ginising,
Hindi pwedeng mabagal pag ganun pala. Kailangan, may urgency. Sabi niya, dali! Ayun, sabi niya, dali! Dali! Pagkasabing dali, bumangon! Tinapik na, ginising pa, pero bakit kailangan pang sabihan na bumangon? Naisip niyo ba yun? Bakit? Sabi, bakit? Tinapik na nga, ginising pa. Bakit pa kailangan sabihan bumangon? Kasi may mga tao, nagising na, hindi pa bumabangon. Tama po ba ako? Isa ka ba doon? Isa ka ba doon na tinapik ka na nga't ginising ka na, pero kailangan pa pang sabihin, bangon na. Bangon. Kaya ang ginawa, sabi niya, dali! Bangon! Bangon ka! Sabi niya. Oh, tapos sabi ng anghel, nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. May ginawa ba yung anghel? Buhay po ba kayo? Yung mga nasa bandang likod, may ginawa ba yung anghel? Wala. Yung nasa gitna, may ginawa ba yung anghel? Ah? Bakit nakalag? Walang ginawa yung anghel. Wala. Sinabihan lang, dali bumangon. Walang ginawa yung anghel. Sino may ginawa? Si Peter. Nung bumangon, saka nakalag. Alam mo, makakalaya ka lang talaga pag the moment na mag-start kang babangon, titindigan ng katotohanan, doon may mga makakalag sa... Doon may mga mangyayari. Kailangan bumangon. Kailangan, no? Wala siyang ginawa, Yung anghel walang ginawa, Nagsalita lang at pinagsabihan. Praise God. Kaya nga kung ang buong praise church ay babangon, magsasama-samang mananalangin, ay makikialam ang anghel. Praise the Lord. Glory to God. Darating ang oras, hallelujah. Praise the Lord. Occupy the earth till He comes. Lahat ng lugar, ganda ng vision na sinasabi ni Pastor Lloyd kanina. Ako, tuwang-tuwa talaga ako. Blessed na blessed talaga. Walang anong biro yung Pastor. Yung sinishare mo sa akin kanina. Praise the Lord. Hallelujah. Na, yung power of 3, wow, ibang klase yun, Praise God. Number 3, madadaanan ko yun mamaya. Exacto yun mamaya, madadaanan ko yun. Praise God. Hallelujah. Verse 8, sabi niya, nakalag, walang ginawa. Nung pagbangon, nakalag na. Tanikala. Mahirap gawin yun. At walang makakagawa nun. Ang tanging makakagawa lang nun, ang Diyos. Hello, amen? Ibang usapan. Sa panalangin pala, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa. Pag nananalangin ka. Mga bagay na hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang magagawa. Pero, meron din siyang utos. Sabi rito, magbihis ka't magsuot ng sandalya, sabi ng anghel. Sandali. Anong mas mahirap? Makalag yung tanikala o magbihis? Hindi niyo alam, ang lalim ng isip niyo, Ang dali lang magbihis di ba? Sana ginawa na rin ng anghel, binihisan siya. Binihisan na lang siya ng anghel. Pero hindi inutos. Hindi lahat ng bagay siyang gagawa. May mga bagay-bagay na ikaw ang gagawa. Kasama ang panalangin at pagsamba. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Ang hindi gagawin ng Diyos ay sambahin ang sarili. Kinreate tayo para sumamba sa Kanya. Praise the Lord. Amen? Amen? Manalangin. Katungkulan natin yun. Naalala ko si Cardinal Sin. Pero mukhang konti na lang dito ang nakakakilala kay Cardinal Sin. Sabi niya, prayer is the weakness of God and the power of men. Hindi naman ako naniniwala na may weakness ang Diyos. Pero naiintindihan natin ang ibig niyang sabihin, that prayer is the weakness of God and the power of men. Kasi pag nanalangin ka raw, ang Diyos na ito, hindi niya kayang hindi ibigay sa'yo if you are earnestly praying. Kaya it's the weakness of God and the power of men. Gamitin natin yung kapangyarihan na yun. Amen? Amen? Praise God. Bilisan ko na po tapos sabi niya, magbalabal ka, sumunod sa akin. Magbalabal ka, sumunod ka sa akin. Praise God. Iniutos niya yun. Bakit? Si Peter dapat gumawa.
Praise the Lord. At may nangyari. Amen? Anong nangyari? Amazing na mga bagay. Bakit? Nakialam ang Diyos sapagkat ang church ay nag-pray. Kaya makialam ang buong praise church. Bakit? Makikialam ang Diyos. Amen? This third quarter of this year, 3. Kasi third, be ready for the supernatural. Unusual, uncommon, extraordinary. Sabi ko nga, mark that number 3 in your life. Yung number 3 in life. Number 3 is what? Perfect number. Father, Son, Holy Spirit. Kaya perfect number yan. 3 hours, 3 days, 3 months, 3 years, 3 decades. Mark this, number 3 in your life. Something great will happen if you believe. Meron pong verse sa Joshua chapter 1, verse 11. Sabi po rito, yung verse na yun, go through the camp and tell the people to get their provisions ready. Ang sabi doon, in 3 days, you will cross the Jordan River and take possession of the land the Lord your God is giving you. Ang tagal sa wilderness, 40 years. Pero this time, in 3 days, they are crossing the Jordan River to take possession of the land. Mark this number 3. Amen? Meron pong patotoo na isang kabatiran. Disciple po natin doon. Ang pangalan ay Bong. Patotoo niya. May nangyari po sa kanya. Ang patotoo niya po, bago pumunta sa church, may utang siya. Ito'y hindi kwentong katsero. 3 million. Utang niya 3 million. Kaya nga sabi niya, dumating ako rito sa church, hindi ako zero. Negative. May utang siyang 3 million. Sabi ko sa kanya, hallelujah. Wala akong maibibigay sa iyong pambayad dyan. Pero mag-respond ka lang ng tama, pwedeng makialam ang Diyos. Alam niyo po, sa maniwala kahit sa hindi, na-cancel ang utang niya. Although nakamag-anak at praise God, kapatid niya. Pero sabi niya, knowing yung aking kapatid, hindi mangyayari. Pero yung 3 million na utang, cancel. After ma-cancel yung 3 million, after 3 months, may dumating sa kanyang high ace bond. After 3 months, eksakto, nagtuturo ako itong 3. Mark this number, kako 3. It can be in 3 hours, pwedeng may mangyari na. It can be in 3 days, just like Joshua chapter 1. Just be expectant. Believe the word of the Lord. Just like yung pong, di ba, yung nasa Acts chapter 3, yung lumpo. Expecting to get something. He's expecting. May nangyari. Ang key, expectancy. Expecting, hindi suspecting. Wala lang. Yan. Nangyari yun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Kaya sabi niya dati negative. Ngayon hindi na negative. Praise God. Ano pa? Isang kapatiran din. Nasa Australia siya. Siya yung pinuntahan namin last year. Naka-twice nga kami last year sa Australia. Sa Sydney. Ito po'y masugid na disciple talaga noon. Na persecute lang ng gusto. Kaya siya nag-abroad. Masugid namin talagang faithful na disciple po talaga to at napaka-fruitful po talaga. And then, pinersecute ng parents, nagpunta ng Australia. Nag-masteral doon. Talino ito cum laude sa UP po na ganyan-ganyan. Tapos single siya, mag-isa lang siya doon, ganyan-ganyan. Tapos ang ayaw ng mother niya na mabalitaan, nakikipag-communicate sa akin. Wag na wag kang makipag-communicate yan, ganyan-ganyan. At nung napunta doon, alam niyo po, pagkatapos, yung nanligaw sa kanya, sinagot niya, nagka-boyfriend, ganyan, hanggang sa, in short, ikakasal na sila, pinuntahan ako sa bahay. Sabi niya, alam niyo po, kayo ang gusto ko talaga magkasal. Pero alam niyo po ang sitwasyon, hindi po pwede. Sabi niya, hindi talaga matutuloy ang kasal kung kayo magkakasal. Naintindihan ko, sinabihan ko lang yung lalaki. Artistahin po yung lalaki. Pambira, kasing gwapo ni Pastor Loy. Praise God, artistahin po yan. Sumali po yan sa Mr. Pogi, yung lalaki.
Okay. At kilala niya, kabarkada niya si Alden, ano bang yung sa dating Itbulaga, ano apelyido ng Alden? Alden yun Alden, yun kilala niyo naman yun eh. Praise God. Yung ganyan hanggang sa sabi ko, Brad, sabi kong ganon, ang mapapangasawa mo ay tinuring kong anak yan. Huwag mong paluluhain yan, ako kalaban mo. Sabi ko, mahal ko yan bilang anak ko, mahal namin yan. Huwag mong paluluhain yan. Sabi ko, dahil yan ay tinuring naming anak, ako makakalaban mo. Nagulat nga siya. Sabi niya, matindi. Hanggang sa naikasal na sila, napunta na sa Australia, andun na silang dalawa ngayon. Siyang pinuntahan namin. Pumunta pa kami February last year. Bakit? Para mag-baptize. Ilan ang ibabaptize? Isa. Saan? Sa Australia. Sabi po sa akin nung mga pastor, okay lang sa iyo? Isa lang binaptize mo, punta kang, okay lang. Kahit na isa lang, basta sa Australia, payag ako. Praise God. Praise God. Okay lang, basta sa Australia, payag ako. Praise the Lord. Glory to God. Pagkatapos, ay November, bumalik kami. Nagkaroon kami ng gathering doon ng two Sundays. Ng 2 Sundays. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil yung matagal ko na, 4 decades na hindi ko nakita. Kaklase ko at kabrad ko sa fraternity ng high school. Doon kami nagkita sa Australia. At nakinig sa preaching ko. Glory to God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Panta lang, pambira, ikakat ko. Alam nyo, yung profession, nung tinapos nung sinasabi ko, Roxanne ang pangalan ay hindi, anong tawag doon, matatapos na ang kanyang contract doon sa Australia, 3 months na lang matatapos ng contract niya. Ang problema, hindi siya mai-sponsoran ng company kasi ang standard ng company at least 4 o 5 years bago ka sponsoran ng company. Alam niyo po, nagulat siya, pinagpipray lang, sabi ko expect the unexpected. At nandito tayo, sabi ko first quarter, March yun 3 na yan, yung first quarter. Alam mo ba, sabi ko, ng first quarter ay composed ng 3 months. Alam niyo ba yun? Sabi ko, expect the unexpected. Biruin nyo, suddenly, ang company, biglang nagbaba. Siya magti 3 years pa lang. Na ang sponsoran na ay hindi na 4 years o 5 years, kundi 3 years, pasok na. Nag-adjust ng sarili. Pambihira, para lang sa kanya. Special unusual, uncommon. Ito, pagdating sabi ko, pag nagkaroon kayo nag-apply kayo ng PR, kakong ganon, hallelujah, dadali yan. Prayer ko, dadali. Pinag-pray ko, dadali. Nag-apply sila. Sarili nila na application. Gumastos. Kalahating milyon nga yata ang gastos Sa hugado pa lang gumastos. Ito masaya. Kasi sabi ko, bibilis yan. Ito masaya. Deny. Lungkot. Laki ng kaso. Sabi ko, dahil ba dyan? Sabi kong ganon. Ay, manghihina kayo, titigil. Ay, hindi po. Hindi po. Pagkatapos, pagdating ng October ba, ay nagbaba ang bansa, ang Australia, na yung kanyang profession ay hindi kasama sa pwedeng magkaroon ng PR, permanent residence. Makulungkot. Sabi ko, alam mo ba na si Lord kayang magbukas ng sarado? At kaya rin niyang magsara ng bukas? Ano ang ibig ko sabihin? Kaya niyang bumuhay ng patay. Naniniwala ba kayo doon? May binuhay ba siya patay? Meron, 3 yun. Yung isa, nilalamayan, anak ni Jairo. Pangalawa, ililibing. Yung sa widow of Nain, Luke chapter 7. Ang pangatlo ay John 11. Sino? Si Lazarus. 4 na araw na nakalibing, binuhay pa rin. Pero alam niyo ba na meron din 3 patay, 3 buhay, pinatay. Sinong suspect? Si Lord. Suspect si Lord. Praise God. Meron din siyang binuhay na patay. Buhay na pinatay. Praise God. Bakit? Bigyan ko na lang ng halimbawa. Yung kalimutan ko yung isa kaya nga sabi ko, bigyan ng halimbawa, pasensya na kayo. Pero yung isa doon ay yung sa Acts chapter 12, si Herod. Tinanggap niya
the glory that was intended for God alone, tinanggap niya. Bagsak, buhay pa, inuud na. Sino ang gumawa? Ang Diyos. Ano pa? Book of Acts din. Si Eutychus, nakikinig ng message, itulog, nahulog, patay. Kaya pag may nagme-message, huwag kayong matutulog. Delikado pala yan. Kasi ang patay, ang tingin ng Diyos, ang tingin ng Diyos, natutulog lang. Kaya sinabi niya sa anak ni Jairo, natutulog lang yan. Nagtawanan sila, pero binuhay niya. Pero yung nakatulog na Pablo, bumagsak patay. Ang tingin sa patay, tulog. Ang tingin sa tulog, patay. Huwag niyo nang guluhin ang isip niyo. Pero ang kagandahan, binuhay ni Jesus. Pambira nangyari doon sa sinasabi ko, kinukwento ko. October binaba, December nagpalit ng plano ang Australian government at biglang nagpalit, yung palit na yon ay eksakto sa profession niya na pwede na. Kasi ayaw nilang lumipat ng province, gusto sa Sydney lang sila doon. Andun kasi ang trabaho. Biglang nagpalit ang government, napasok na yung kanyang profession. Government ang nagpalit Government. Pwede po pala. I pray and declare dito sa Praise Church, unusual, uncommon, extraordinary, supernatural, mararanasan niyo. Believe it. Receive it in your spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Expect the unexpected. Pastor Loy. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Supernatural. Praise God. Take note for this. Tandaan nyo, it can be in 3 days merong kayong mararanasan. Share nyo kay Pastor Loy. Give God the glory. Hindi ako yun hindi ako. Si Lord John. Praise God. It can be in 3 weeks. Ilan po yung mga, it can be in 3 weeks. It can be in 3 months. Praise God. Sa Nehemiah chapter 6, in 52 days Praise God. Isa-shortcut ko po yun Sa Nehemiah chapter 6, in 52 days, may nangyari. Glory to God. Pero believe this. Praise Church, glory to God. Be ready for this season of supernatural. Key, united prayer. The key is united prayer. Amen. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Praise God. Malakas na palakpak, malakas na palakpak, malakas na palakpak. Come on, come on, come on. Praise God. Kikita ko, ilan dito, persecutor mo, inaabot na ng kamay ng Diyos ngayon. It can be in the office, in your family, in your relatives, o sa school, kung ikaw yung napipersecute mo, alam mo, nakikita ko may kamay na kumikilos. Inaantay ka lang ngayon na kumilos din. Praise God. Dapat may partnership Amen? May mga bagay-bagay na hindi mo kayang gawin, si Lord ang gagawa. Pero yung mga bagay na kaya mong gawin, ikaw ang gagawa. Praise the Lord. Amen? And last, dito ko na po tapusin kasi ang nangyari po dyan, nakalaya siya Hindi nga siya makapaniwala Peter left the cell. Hindi cell group po yung iniwan niya. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi siya makapaniwala Hindi siya makapaniwala praise God. Tuloy pa nga sa nakita niya, na-realize niya na talagang si Lord ang gumawa. At ang huli niyang, ang pagkalaya, pagkaalis niya sa prison, diretso siya. Saan? Sa bahay nila John Mark. Bakit? Andoon yung mga nagpipray. Purihin ang Diyos. Pwede. Ngayon, yung mga nagpipray ngayon, lulusubin kayo ng answered prayer. Lulusubin ka ngayon ng answered prayer. It can be in 3 days, in 3 weeks, in 3 months, in 3 years. Praise God. Hallelujah. Lulusubin ka ng answered prayer. Praise God. Amen. Do you believe that? Do you believe that? Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. Glory to God. May miracle. Ito po, in season of supernatural, kasama na rito yung miracle, yung mga bagay na hindi mo ini-expect na mangyayari, pero gagawin ng Panginoon. Anong gagawin mo lang? Hallelujah. Level up mo ang response mo. If you want to receive something that you haven't received before, you need to
do something that you haven't done before. That's the principle. If you want to receive something that you haven't received before, you must do something that you haven't done before. Miracle, uncommon, extraordinary, supernatural harvest. Praise church! God bless you. Tumayo po tayong lahat. Ayan, praise God. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. And be expectant. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede bang itaas niyo ang inyong kamay? Dalawang kamay. Focus on God. Hallelujah. I just want to pray for you in a short minuto lang. Hallelujah. I do believe, hallelujah, God is doing something great, more than you expect. Praise God. Isaiah 60:22 NLT version, quoting Isaiah 60:22 NLT version. The smallest family will become 1,000 people. The tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Isaiah 60:22 NLT. The smallest family will become 1,000 people. Tiniest group will become a mighty nation. Ang malaki, lahat nagsisimula sa maliit. Miracle will flow. Supernatural mangyayari. I pray and declare, Lord, ang precious Lord, hallelujah, walang gagawin kundi itataas lamang ang iyong kabanal-banalang pangalan. Hindi magre-rely sa sariling kalakasan, pero magkakaisa sa panalangin. Panginoon, meron kang extraordinary, uncommon, unusual, supernatural na nakahanda sa church na ito, Panginoon. In the name of Jesus. Oh, yarabasaka yarabakande. Shorabasaka yarabakande. Hallelujah. In this third quarter, meron dito, hindi may in-expect pero mangyayari. You will experience promotion and increase. In this third quarter. Receive it in your spirit. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Pastor Loy, God, hallelujah. Expect the unexpected. Something great. Higit pa doon sa hinihingi mo. Hallelujah. Nakita ko nga, hallelujah, bag na praise God. Umaapaw eh. Sumusobra pa nga eh. Overflowing. Walang pwedeng pumigil sa gagawin ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa buhay nyo, sa pamilya nyo. Sa bawat leader na nandito, hallelujah, expect supernatural harvest, uncommon harvest. Just believe the Lord. Hallelujah. Pagpatuloy yung united prayer na ito, sa bahay-bahay, sa lugar-lugar, hallelujah, praise the Lord, at mangyayari ang harvest, family after family, family after family, maraming pamilyang kikilala sa Diyos na buhay. Gagayahin ka maglilingkod ng buong puso dahil nakita nila, hallelujah, you are decided to follow Jesus. Father, in Jesus' mighty name, Lord God, ang bawat isang nandito, anoint mo po sila. Lord, yung passion, Panginoon, tataas. Passionately serving you, passionately obeying you, passionately doing the vision, Lord God. In the name of Jesus, O Lord God. Hallelujah. At may mga mangyayari, unusual, uncommon. Just like the 4 lepers, Lord. Yung 4 na ketongin, pinagsimulan ng pag-angat ng ekonomiya ng kanilang lugar. Unusual, uncommon. Pero supernatural harvest ang nangyari. Ang sabi, only believe. Sa 2 Kings, yung guard, hindi naniwala. Buksan man ng Diyos ang kalangitan, sabi niya, hindi mangyayari yan. Nag-suffer siya. Believe the word of the Lord. Be expectant. It can be in 3 days, in 3 weeks, in 3 months. Meron kayong matinding breakthrough na mangyayari sa buhay nyo. Hallelujah. And mark this number also, 52 years, 52 days, 52 days. Just like yung nangyari sa Nehemiah. Natapos na build ang wall in 52 days. Nakialam ang Diyos sa pananalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ni Pastor Loy at ng kanyang pamilya at ng kanyang wife at ng mga leaders na nandito, Lord God. Hallelujah. Manghahawa ang bawat isa. Hallelujah. Nakakahawa ang bawat isa. Lord, lalabas ang bawat isa rito na umaapoy.
passionate in doing the vision, Lord God, in the name of Jesus. Kaya nga po, ingatan mo rin po, Panginoon. Hallelujah. Walang anumang sakit, karamdaman, Panginoon, na tatalab sa mga anak mo na nandito na mga warriors, prayer warriors in the name of Jesus. Yung may mga sakit, karamdaman, himalang gagaling, Panginoon. At yung mga walang sakit, walang tatalab na sakit, Panginoon. In the mighty name of Jesus. I-bless mo po si Pastor Loy at ang kanyang wife, ang kanyang pamilya, Panginoon. Hallelujah. Makikita, just like Lord, dyan sa Nehemiah, nakita nila, nagawa ng Diyos yun, kaya nangyari. Salamat po, Amang Banal. Pagpalain mo, ingatan mo rin ang lugar na ito, Panginoon. Walang anumang makakasingit mula ngayon dito, Panginoon. Babantayan mo ng iyong anghel ang lugar na ito, Panginoon. Ni isa, Panginoon, walang mawawala. At yung mga bagay, Lord God, na nangyari, mayroong restoration na mangyayari, O Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Ibabalik mo sa Lord God 7 times pa, Panginoon. Salamat po, Amang Banal. Pagpalain mo ang praise church. Sa iyong lahat ng papuri, pagdakila, sa pangalan ni Jesus. Everybody say, God bless you. Awitin natin yung God of the city. Yung mga pictures na makikita natin dito is pinagpe-pray natin talaga na sobrang seryosohin ang pananalangin. 3 days. Hanggang Sabado po yun. Huwebes, Biyernes, Sabado. Sino gusto nyo pong makasama sa batch ng 3 days? Sana tayo na po yun. Bago sabihin ni Pastor yan, may hiniling talaga ako, Lord, lambing lang. Pwede po ba hanggang Sabado? Lord, pwede po ba hanggang Sabado? Grabe, tinataningan si Lord, kasi pag baka 3 linggo, Pero Pastor, grabe, yung isa sa vision talaga na ibinibigay sa atin ni Lord, 3 in every city. Sana makapag-put up talaga ang Praise Church ng 3 church kada city. Talagang ini-stretch yung faith natin ni God. So, we believe by the grace of God, wow, uncommon, supernatural, pambira, let us claim this, let us claim this, let us claim this. Awitin natin ang God of the city kasi pagpapala ka sa pag-uwi mo sa lugar mo, you will bless, you will serve the city. Come on, awitin natin to, hallelujah, as we pray, as we pray, as we pray, yung maraming bagay na nilalagay ng Diyos sa ating puso. Hallelujah. Come on, church. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things have yet to come, greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, greater things are still to be done in this city. Come on, church. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. Come on, church. There is no one like our God. There is no one like our God.
of yet to come. Greater things are still to be done in this city. For greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. For greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. Greater things still to be done here. There is no one like our God. 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 Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. Come on, church. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. The greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. The greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. Greater things still to be done here. Ganda nung sinabi ni Pastor Serge, yung altar call. Ay, yung family altar. Biro mo mamaya, pag nag-pray ka, kasama yung pamilya mo, madadama yung barangay natin Nakasamang pagpapalain ng Diyos. Saan man may lugar na nananalangin, grabing kumikilos ang Diyos. Kaya ito nga yung parang, in a sense, spirit natin ngayon Yung babalik ka sa city mo, hindi mo siya titinan yung problema, pero titinan mo kung paano siya pagpapalain ng Diyos. Small is big. Saan man may 2 o 3 na nanalangin sa kalagitnaan, na-imagine na ba ng mga taga-Binangonan sa pagbalik nila, may naghihintay na pagpapala, umuulan, mga taga Quezon City, talagang ang mga nagpe-pray, talagang blessing talaga ng Panginoon Ano po? Kaya alam niyo po, napakagandang patotoo talaga nung kila Pastor Serge. Talagang solid po, intact po talaga yung relationship, especially ng mga pastors doon, the only place and then the only city without casino. Sige nga. Samantalang sa iba, rampant yung lugar. Pero hindi makaporma yung gawa ng kaaway
dahil sa pananalangin. Totoo po yan. Actually, sa totoo lang, bago ko dumating, nanakawan po ang church natin. May mga symbols na nawala, yung ganyan po. Yung aircon, di nila mabuhat. Ano po? Pero, hindi tayo paaagaw ang ating emosyon sa mga bagay na ninakaw ng demonyo dahil higit pa dito ang kayang ibalik ng ating Panginoon. Mga ninakaw na oras, mga ninakaw na pagkakataon, mga ninakaw na lakas, mga ninakaw na kagalakan, ngingiti ka, sisigaw ka sa tuwa, sa pagsa-celebrate, mabuti ang ating Panginoon. Hindi ka lugi, hindi ka lugi. Lagi kang panalo sa iyong pananalangin, sa iyong pagpupuri sa Panginoon. Lagi mong nilalagay ang sarili mo sa the next level of God's favor, breakthrough, and blessing. O, sige po. Tirahin na natin to. Pili ka ngayon ng kasama mo. Either 3, 4, or 5. Diyan natin i-end yung gawain natin. Sa pamagitan ng pananalangin natin. Ano yung hinihiling mo sa Panginoon? Ano yung inilalaban mo sa ating Diyos? And then ako naman po, I will ask Pastor Serge and Pastor Aida to pray for our family. Ewan ko lang, Pastor Serge, nung nagsisimula ang Praise Church, di naman namin alam po yung gagawin namin. Ang natatandaan ko lang, ang daming pinadala ng Diyos na kanyang mga lingkod. Just to pray. Kaya nga, paano kami nakarating? Hindi po talaga diskarte lang, hindi po puro strategy lang . Maliwanag po, gawain po ito ng Panginoon kasi nga, yung hindi namin kayang gawin ng ating Diyos. Amen po ba tayo doon? Sige, go to your group, pray intensely, make serious, in 3 days. Ako po nanabik na ako in 3 days. Yes, pwede naman 3 weeks. Pero in 3 days, in this 3rd quarter, ngayon pa lang, pray your big prayer to God.